Inihintay pa ng pulisya ang salaysay ng mahigit 50 sugatan sa karambola ng 7 sasakyan sa Atimonan, Quezon itong Sabado. Gagamitin ito sa kasong isasampa laban sa may-ari ng truck at bus na kabilang sa naaksidente. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Nakahambalang pa rin sa Maharlika Highway sa Atimonan, Quezon ang ilan sa 7 sasakyang nagkarambola noong Sabado. Nagkalat din sa kalsada ang mga gamit ng mga biktima gaya ng mga damit, sapatos at mga laruan. Pahirapan ang pagtanggal sa mga sasakyan dahil sa laki at bigat ng mga ito. Nagpapatuloy naman ang pagkipag-usap ng pulisya sa ilan sa 57 nasugatan sa aksidente. Hinihintay na lang daw ang salaysay ng mga ito na gagamitin para sa mga kasong posibleng isampa laban sa kumpanya ng truck at bus na kabilang sa mga sangkot sa aksidente. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng ilan sa 20 nasawi sa karambola. Ang pamilya Zanyo nagluluksa sa pagkamatay ng dalawa nilang mahal sa buhay kasama ang 4 na taong gulang na si Perlina. Himala namang nakaligtas sa aksidente ang mag-iisang taong gulang na si Angel. Pero ang kanyang ama, hindi pinalad. Critical din ang kalagayan ng kanyang ina at isa pang kapatid. Sabi ko nga po ay kailangan ko ay pagpatuloy na simulan ni mama. At ako po ay nag-take din ako dahil sa kanya. Gusto ko siyang gawing instrumento para ako'y maging katulad din. 14 sa 20 nasawi, mga pasahero ng kumpanyang Superlines bus. Tiniyak naman ng pamunuan nito na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa kanilang mga nasawing pasahero. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa pamunuan ng kumpanyang may-ari sa 10-wheeler na sangkot sa karambola. Base sa investigasyon ng pulisya, mechanical failure ang dahilan ng pagsalpok ng truck sa bus. Nangyari ito bandang 1:00 na madaling araw noong Sabado. Sa lakas ng pagkakasalpok ng truck sa bus, nabangga nito ang iba pang sasakyan. Para dun sa filing ng civil case against dun sa company ng truck. And then yung prepare din natin yung criminal charges dun sa driver ng Superlines. So initial natin is yung reckless imprudence, resulting to multiple homicide, physical injury, and damage to property. Aminado ang mga otoridad na accident-prone ang Maharlika Highway. Nito lang September 27, 9 na sasakyan ang nagkarambola rin doon. Isa ang namatay at 2 ang nasugatan. October 10 naman, nang magsalpukan din ang 2 motorsiklo sa iba pang bahagi ng lugar. Umapila na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa DPWH para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Mula sa Atimonan, Quezon Province, Jay Sabale, GMA News.